LeBron James hindi raw 100% napapasok sa series na ito kontra Nuggets. Si Gabe Vincent ang itinuring na alas ni Darvin Ham. At Wiggins at Kuminga, may tensyong nangyayari? Mas pipiliin ni Joe si Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na shoes, New Air Sole Shoes, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang Teflon.com for more high-quality shoes. Sa isang usapan sa media bago ang pagbubukas ng laro laban sa Nuggets sa Linggo, nagsalita si LeBron James tungkol sa kanyang kalusugan at kung ano ang kondisyon ng kanyang katawan para sa postseason. Ayon kay LeBron, bagaman mas malusog siya kumpara noong nakaraang season, hindi pa rin siya lubos na kumpletong malusog para pasukin ang first round. Mas maganda ang aking kondisyon sa pisikal, emosyonal, lahat ng ito, sabi ni LeBron. Papasok sa serye ngayong taon kumpara sa Western Conference Finals noong nakaraang taon, sobrang nabugbog ako. Ngunit mas mabuti ang pakiramdam ko kaysa noong nakaraang taon. Ngayong season, may mas mahusay na record sa kabuuan at mas maraming consistent mula sa simula. Mas nasa magandang kalagayan ang team na magtagal sa 4 na round sa playoffs. Bagaman sila pa rin ay malaking underdogs na talunin ng Nuggets at manalo sa Western Conference, maganda ang pakiramdam ni LeBron sa tsansa ng kanyang koponan dahil sa lahat ng nagbago mula isang taon ang nakalipas. Dahil pareho silang nasa full strength para sa playoffs, mag-ooperate ang Lakers sa kanilang buong lakas at nakita natin sa dulo ng season na gaano kalayo ang Lakers na ito. Bilang isang team na binuo sa sukat at lakas, maaaring maghasik ang Los Angeles sa kanilang kakayahan patungo sa tagumpay sa kanlurang conference. Ngunit kailangan nila ng isang injury-free na LeBron upang magkaroon ng anumang uri ng tsansa. Sa ngayon, ang mga palatandaan ay nagpapakita ng positibo na maiiwasan ng tinaguriang The King ang anumang uri ng setback, ngunit hindi pa rin tiyak kung magtagumpay sila sa totoong panahon. Ang Los Angeles Lakers ay maaaring sorpresahin ang mundo dahil sa 45-37 record ngayong season. Nasa ika-7 place ang Lakers sa West Conference at ang mga fans ay may kanya-kanyang opinyon kung ano ang uring banta ang kanilang dala sa 2024 na panlaban sa titulo. Kung gaano kagaling ang Lakers sa nakalipas na mga linggo, ang West Conference ay sobrang mahusay para magkamali sa anumang pagkakamali. Laban sa mga teams tulad ng Timberwolves, Thunder at Clippers, ang pagkakamali ay napakaliit lamang at nahihirapan ang Lakers na manatiling consistent sa buong season. Ang mga piraso sa paligid ng mga starter, bagaman, ay nagbago. Sa kahit anong paraan, maaari silang maging difference maker. Kabilang narito sa Lakers ang napagmay-ari si Gabe Vincent ngayong panahon. Kahit hindi 100%, sa teorya, si Vincent ay maaaring magtagumpay laban kay Jamal Murray, na isang espesyal na masakit na tinik sa panig ng Lakers sa nakalipas na season. Sa ensayo noong Biyernes, nagsalita ang head coach na si Darvin Ham tungkol sa kung ano ang maidadala ni Vincent sa team habang papasok sila sa playoffs. May karanasan siya sa finals, ang kanyang pedigree, sabi ni Ham. Humarap siya sa mga taong ito sa championship noong nakaraang taon kaya mayroon siyang championship pedigree. Ang kanyang kakayahan sa pag-alaga sa bola, nakukuha niya ang kontrol sa kanyang mga binti, kaya kailangan niyang malaman kung paano magkaroon ng mas malaking epekto sa offensive side. Ngunit sa ngayon, ang kanyang depensa, ang kanyang scrappiness, ang kanyang kakayahan na makarating sa 50-50 balls, pagtanggap sa mga mahihirap na gawain ay tama sa target para sa amin. Bagaman hindi masyadong may karanasan sa laban ng Lakers at Nuggets, mayroon naman siyang playoff na karanasan laban kay Murray, gaya sa binanggit ni Ham. Nagharap ang Heat at Nuggets sa finals noong nakaraang season na may Vincent na naglalaro sa 28.4 minutes bawat laro sa nasabing serye. Ang tanong ay kung gaano karami ang kaya niyang maibigay sa Lakers habang siya ay nagmula pa sa injury. Para kay Vincent, bagaman umaasa siyang makakatulong ito sa Lakers sa seryeng ito. Kung hindi ko kayang makaapekto sa laro sa isang epektibong paraan, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa isang posisyon na makipaglaban.
sabi ni Vincent matapos ang ensayo noong Biyernes. Ako ay naniniwala na sapat na akong malusog para makatulong sa team na manalo sa isang laro, kaya lalabas ako doon sa mga laro sa bawat pagkakataon at subukan na makatulong sa amin na pagalawin ang needle sa isang positibong paraan. Kailangan ng Lakers ang lahat at makakaya ng bawat isa upang makalampas sa Nuggets sa seryeng ito. At kung magagawa ni Vincent ang epekto katulad sa kanyang ginawa sa play-in game noong Miyerkules, ang Lakers ay maaaring makatanggap ng malaking tulong mula sa bench sa mahalagang laro na ito. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang season ng Golden State Warriors ay natapos na walang playoff appearance at dapat ito ay magdudulot sa malaking pagbabago sa off-season. Isa sa mga pangunahing desisyon para sa franchise ay ang pagpapalawig sa kontrata ni Jonathan Kuminga. Binigyang pansin ng NBA analyst na si Logan Murdoch ang mga off-court na kuwento na kumakalabas sa pag-uusap sa kontrata ni Kuminga, lalo na ang pagkakaroon ni Andrew Wiggins na maaaring ipagpalit upang magbigay daan kay Kuminga. Ang mga komento na ginawa ni Kuminga sa gitna ng season ay talagang nagbigay ng impression sa coaching staff. Sa unang tingin, tila, oh yeah, papipirmahin nila si Kuminga at i-trade si Wiggins. Well, sa tingin nila kay Wiggins, nakikita nila ang isang taong maaasahan sa mga malalaking sandali, kaya ito ang nagpakulo kay Kuminga sa parehong pampubliko at pribado. Pero ginagawa nila ito dahil alam nila na kung hindi makukuha ni Wiggins ang gusto niya, hindi siya magrereklamo sa media tulad ni Kuminga. Kahit na tila mas pinagkakatiwalaan ng mga coach ang veteranong si Wiggins kaysa kay Kuminga, napatunayan naman ng mas batang forward ang kanyang halaga sa court noong nakaraang season, pati na rin ngayon, lalo na kapag hindi available si Wiggins. Ito ay maaaring magdulot ng mahirap na pag-uusap sa pagpapalawig sa kontrata sa pagitan ng Golden State at Kuminga. May anggulo si Kuminga na tama naman dahil siya ay nagalit dahil naglalaro siya ng maganda kapag wala si Wiggins sa lineup, tumutulong sa kanila na makapasok sa playoffs noong 2023 at pagkatapos ay binawasan ang kanyang minuto. May mga ego sa larong ito at ito lamang ay ang anggulo ni Kuminga. Hindi ako magugulat kung ang mga pag-uusap na ito ay naging alitan, ayon kay Murdoch. Si Kuminga ay nag-average ng 16.1 points at 4.8 rebounds ngayong season, habang si Wiggins ay nagtala ng 13.2 points at 4.5 rebounds. Kinailangan pa ni Kuminga na halos pahiyain ang coaching staff ng Warriors sa pamamagitan sa pampublikong mga komento upang makakuha ng oras sa laro ngayong season, isang hakbang na gumana ng maigi para sa 21-year-old forward. Si Wiggins naman, sa kabilang banda, ay sumalubong sa mga personal na pagsubok sa gitna sa importanteng mahirap na season na walan ng kahalagahan habang si Kuminga ay umuunlad. Paano nga ba haharapin ng Warriors ang sitwasyong ito? Pakiramdam ni Kuminga na hindi siya nilalagay sa isang posisyon upang magtagumpay habang nagbabahagi ng minuto sa front court kay Wiggins. Bagaman si Wiggins ay mahalaga para sa tagumpay ng Warriors noong 2022, dalawang subpar na season na ang nakaraan niya at nahihirapan siyang makibagay sa team kamakailan lamang. Dahil sa suporta ni Joe Lacob kay Kuminga, tila pipiliin ng Warriors ang young player na ito. Ang pagpili kay Kuminga ay tamang desisyon din sa kabila sa kanyang kabataan na nagbibigay ng maraming potensyal. Si Wiggins ay magiging 30-year-old na at tila ay iniwan na niya ang kanyang pinakamagagandang araw sa likod. Dapat siyang maging isang mas tradisyonal na mapagkakatiwalaang pangalan bilang isang 3-and-D forward. Ngunit hindi siya naging ganoon na mapagkakatiwalaan sa loob sa huling dalawang season. Ang isang malaking kontrata para kay Kuminga ay tila hindi maiiwasan, lalo na't kumuha ang Warriors ng halos $70 million mula sa kanilang payroll ngayong summer, kasama ang mga expiring na kontrata nina Klay Thompson at Chris Paul. Ang inaasal ni Kuminga ay patuloy na aalahanin sa mga tauhan ng Warriors, ngunit hanggat siya ay nagbibigay ng kontribusyon sa court, walang magiging problema. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.